Detention facility ni dating Senador Bong Revilla at ng kanyang mga kapwa-akusado. Ating pag-uusapan kasama si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Technology. Rex, magandang tanghali po. Sir Joshua, Ma'am Cheryl, magandang tanghali po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Pwede niyo po bang ipaliwanag ang kasalukuyang detention status ni dating Senador Bong Revilla at yung kanyang mga co-accused sa Quezon City Jail? Ano po ang kalagayan nila sa loob ng pasilidad? Kahapon po, bandang alas 2:30 ng hapon, dinala po si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa custody ng BJMP Quezon City Jail Male Dormitory. Ito po ay base sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division na sila ay i-detain dito habang nililitis ang kanilang kaso. Bandang alas 5:30 naman po, may dumating din pong 4, pawang co-accused din po ni former Senator Revilla. Ito po ay kasama sina Mr. Bryce Hernandez at iba pang former DPWH officials. Sa ngayon po, sila po ay under quarantine. Protocol po natin yan sa newly committed PDL. Sila po ay nagdaan sa standard operating procedures ng commitment ng PDL natin, katulad ng ginagawa natin sa pangkaraniwang bilanggo. Ngayon po, after 7 days, ihahalo sila sa jail ng building na yan na may naglalaman ho ang Quezon City Jail na 312 as of the count last night. Alright, sir. Tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Ms. Maurice Umali ng GMA News. Ano po ang pagkain at tulugan na ibinigay kina dating Senador Bong Revilla at kapareho po ba ito na tinatanggap ng iba pang PDL? At sumusunod po ba ito sa standard BJMP procedures? And also, how do you ensure na walang special treatment sa dating senador? Ang kinalalagyan niya po ang disenyo ng kanyang selda katulad ng ipinakita ho natin at ininspeksyon ng ating kalihim, Secretary Juanito John Vic Rimulya, ay kapareho lang din ho ng kung ano ang meron sa pangkaraniwang bilanggo. Yung 3,600 po nakakulong dyan ay ganyan din ho ang selda nila. Nakahiwalay lang ho dahil hindi ho pwede ihalo ang newly committed o bagong dating sa actual na nandyan na dahil marami pa hong nakakahawang sakit na maaaring mahawa naman ng general population. Sa pagkain ho, ang kinain ho kagabi ay ginisang petchay. Kaninang umaga, ang breakfast ho, base sa rin natanggap ay saging na saba. Ang tanghalian ho ay manok na may rice. And paano ho natin nasisiguro? Definitely, una ho, professional ho ang BJMP. Lahat ho ng jail officers natin dyan ay professional at approach sa kanila. Pangalawa ho ay pinag-utos ng ating Secretary at Chief BJMP ang zero tolerance against VIP treatment at maaaring ipa-dismiss sa serbisyo paggagawa. Nangako rin ho ang ating kalihim na magbababa o magbibigay ng mga body-worn cameras for transparency sa mga day-to-day interaction sa ating mga PDL na naandyan. Hindi lang ho yung mga bagong dating na high profile, kundi sa mga dati ng bilanggo dyan. Ganon din ho, marami pa ho tayo mga ipinapatupad na mga measures. May mga 24/7 CCTV monitoring ho yan nakapaligid dyan para ma-ensure ang integrity ng ating mga tauhan din. Sir, sunod na tanong po ni Maurice Umali, meron po bang mga bisita ang dating senador gaya nila Congresswoman Lani at kanilang mga anak? Anong oras po ang visiting hours? Kagabi ho, nung dumating ho sila galing Sandigan Bayan dahil idiniretso na ho sa jail after the court, kasama ho yung kanyang asawa at mga anak at kanyang mga abogado. Ngayon po, wala pa pong dumadalaw dahil kailangan ho nilang sumunod sa visiting hours. Kung ano ho ang visiting hours ng ordinaryong bilanggo, ganun din ho sa kanila. 1 p.m. to 5 p.m. ho, Tuesday to Friday, Saturday and Sunday, morning until 5 p.m. in the afternoon. No overnight stay. Bagamat ang kanilang abogado ho ay pwedeng dumalaw 24/7 at may access ho sila doon. Okay. Huling tanong po ni Ms. Maurice Umali ng GMA News. Kamusta naman po ang iba pang nakakulong kaugnay ng flood control scam? Matatandaan po natin may naunang 7 na nasangkot sa flood control. Ito po yung former DPWH officials from Region 4B, Mimaropa. And then ngayon naman po may kasama po si former senator na 4 naman ho. So far maayos naman ho. Yung 4 ho ay kasama niya doon din sa area kung saan nandun silang newly commit sa SELDA.
And then yung 7 naman ho ay nasa general population na kahalo ng 3,600 na PDL. Sir, paano naman po ninyo tinitiyak na ligtas at maayos ang kalagayan ni dating Senator Bong Revilla, lalo na sa aspeto ng segregation, security, at access sa legal counsel? Tama po, hindi naman, again, lilinawin ko lang po, hindi o ito ibig sabihin may special treatment tayo, kundi because of the nature of their case at nature of their profile ay kailangan nun ng dagdag seguridad. Nagdagdag ho tayo ng mga Quezon City Jail. Kumigit 500 na ho ang duty dyan na nagjo-duty. More than 200 ang duty sa isang shift. And then nagdagdag pa ho tayo ng mga tauhan for their movement in case may dadalhin ho sila sa korte at lalabas ng jail ay may karagdagan ho sa security sa convoy. Ganon din ho, nagpapasalamat ho kami sa Quezon City Police District na nagpo-provide naman ho ng perimeter security within the community and outside the jail facility. So tight naman ho ang security natin at kaya naman ho tugunan ang any security concerns about dito. Okay. Sir, linawin na din po natin, ayon sa mga reports, may lugar pa para sa mga karagdagang 1,500 o 1,500 inmates sa Quezon City Jail. At this point po, ano po ang kasalukuyang bilang ng mga detainees? Tama po kayo, ang Quezon City Jail po kasi ay nakadesenyo for more than 5,000 PDL. Currently, meron siyang 3,600 PDL. So, more than 1,500 pa ho talaga ang kasya pa. Doon ho sa bagong building nung nag-inspection tayo na pinaglalagyan ng 7 DPWH officials and general population, may 40 na selda pa hong bakante. So, probably doon ho sila dadalhin after 7 days. Dito ho naman sa bagong building may 195 na selda pang bakante. Okay. So, more than enough po kung may dadalhin pang in the future. Sir, para lang po may idea din ng publiko, doon sa paghitalo na po sila doon sa GenPop o doon sa general population, sa isang selda po ba, gaano po karami ang pwedeng ilagay na maaluwan sila at hindi nagsisiksikan? Katulad po ng pinakita nating standard design ng selda, lahat ho ng selda ganyan, 10 ho ang laman bawat isa. Meron ho yan 5 double deck na beds. Tig-isa po silang space sa bed space. May isang banyo at isang paliguan at lavatory. 2 ventilador, wala ho itong aircon. May access naman ho sila sa mga other services sa labas ng selda na yan o pasilyo, katulad ng laundry services, visiting area, education and recreation naman ho dyan. Sa lahat ng bilanggo. Sir, meron po ba kayong specific na area o bagong wing na inaayos para naman po sa karagdagang inmates kung sakali? At kailan po ito inaasahang maging operational? Operational na po ito, Ma'am Cheryl. At ito ho yung sinabi ko kanina na may capacity pa na 195 na selda na bagong tayo. Katapat ho ng bagong building na yan. Okay. Balikan po natin, sir, sa flood control cases po at patuloy nga na dumadami ito na nagre-resulta sa detention. Ano po ang direktiba ng BJMP sa paghawak o sa handling ng ganitong uri ng detainees para hindi makompromiso yung space at services sa iba pang inmates? Primary directive po dyan is equal treatment for everyone. Wala hong kesyo, former government official yan, former politician, o ordinary bilanggo, pare-pareho lang ho ang pagtrato. Equal access to services, equal access sa kanilang mga privileges and rights. Ganon din po ang pag-observe ng another directive is strict observance ng kanilang mga karapatang pangtao. Pantay-pantay ho ang pagtrato dyan at as much as possible, ibibigay natin kung anong nararapat para sa maging makatao ang kanilang pangungulungan. Ganon din po, may mandato rin po tayo to have additional training for their safekeeping ng itong mga parating nating mga sakaling makukulong. And other than that po, standard naman po ang operating procedures natin. May mga manual and procedures na po tayong in place para kahit sino man ho makulong, isa lang ho ang ating sistema. Sir, meron na po ba kayong paghahanda na ginagawa para naman sa pasilidad na tutuluyan ng negosyanteng si Atong Ang sakaling mahuli na po siya? In the case of Atong Ang po, ang nag-order ho kasi sa kanya ng korte ay in Santa Cruz, Laguna. Ang pinakamalapit po nating facility doon is Santa Cruz District Jail at handa naman na po ito. Bagamat ito ay isang lumang piitan at nasa 699% congestion rate po ito,
ay kaya pa rin naman daw hong mag-accommodate. At wala naman ho kaming, kumbaga kung yun po ang utos ng korte, kailangan ho naming sundin. We are also monitoring the fact na may mga pending cases pa ho in Batangas and San Pablo, Laguna na nakahanda na rin ho ang ating mga facilities. Alright. Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok. Mula po sa BJMP, makakaasaw ang ating taong bayan na pantay-pantay, magkakaparehas lang ang pagtrato natin sa lahat ng PDL. We are committed. We want to be accountable to the public that there will be no VIP treatment to any PDL under our custody. At pagsisilbihan lang namin ang mandato namin on safekeeping and development of persons deprived of liberty in all city, district, and municipal jails. Yun lamang po at magandang tanghali po sa ating lahat. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP.